as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. Lord, I offer you my love. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Sa oras na ito, muli, inaalay namin ang aming buhay, Panginoon, sa inyo. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hindi sapat walang anumang material na bagay, anumang bagay dito sa mundo ang nakatutumbas sa lahat ng ibinigay niyo, Panginoon, pinagkaloob niyo sa amin. At even though, Panginoon, maraming kaming hindi namin mapapantayan iyon, Panginoon, malaya pa rin namin ibinibigay sa inyo ang aming buhay. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Muli kami humihingi ng paggabay sa inyo. Holy Spirit, samahan niyo po kami sa oras na ito. Alam ko po na lahat ng naririto ay may iba't ibang kinaharap sa buhay, pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na sama-sama muna namin isang tabi ito para sa pakikinig ng inyong salita ay ma-absorb namin ito ng lubusan. So, kung panahon ng aming devotion, niling namin, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang mapapurihan. Tago niyo kami, Panginoon, sa inyong kalwalatian. Tanging pangalan niyo lamang, Panginoon, ang maitaas sa oras na ito. Purihin kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na naman na tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. So, may pagbukas po kayo sa akin sa Ikalawang Korinto pala. Ikalawang Korinto chapter 8. Ikalawang Korinto chapter 8. Sa tagpong ito, sa Ikalawang Korinto, mapapansin natin na ang mga taga-Korinto, syempre dahil itong sulat ay para sa mga taga-Korinto, si Apostol Pablo, napansin niya na ang mga taga-Korinto ay slow sa tupad ng kanilang responsibilidad, sa pagbibigay. Kaya, ini-encourage sila, sa tagpong ito, ini-encourage ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto sa pamamagitan ng buhay ng mga kapatiran, ng mga Kristiyano sa mga taga-Macedonia. Marahil yung iba alam na dito, pero magbabanggit tayo ng 7 prinsipyo, 7 principles of giving sa pamamagitan ng mga talatang ito. Simula sa chapter 8 hanggang chapter 9.
At lang lahat ng ito ay patungkol sa mga Kristiyano sa Macedonia. Pero basahin mo muna natin yung sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sino ba itong mga taga Macedoniang ito? Bakit ito yung ginamit na ni Apostol Pablo para ma-encourage yung mga taga Corinto? Chapter 8 verse 1. Sabi dito, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginagawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Verse 2, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. So mapapansin natin dito na itong mga taga Macedonia ay mga giver sa gawain ng Panginoon. Hindi lang yan, no? Maraming giver. Pero itong particular na grupo na ito ay kakaiba. Bakit? Sabi dito, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Kaya nga, sa kabila ng kanilang matinding pagsubok, nananatili yung kanilang kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, at yun pa yung nagtutulak sa kanila, sabi doon, para lubos silang magbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Ano yung what point ang pwede nating masabi na ito, pag dumating ako sa punto na ito, hindi ko talaga kakayanin na magbigay? Meron tayong kanya-kanya mga batayan, no, na pag sinabi natin na ito lang yung financial level ko ngayon, hindi muna ako magbibigay. O siguro ito yung financial level ko ngayon, ito muna siguro yung bibigay ko. Sa ganun wala. Pero itong mga taga Macedonia, no, even though dumadaan sila na matitinding paghihirap, no, matitinding pagsubok, their joy remains, tapos lubos silang nagbibigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Ano kaya ang ibig sabihin ng matinding kahirapan dito? In your own thinking. Pag sinabing matinding kahirapan, anong itsura nun? Yung kahirapan, medyo okay pa yan. Hindi naman totally okay, pero how much more yung matinding kahirapan? Sa susunod, mas matindi pa yung nabanggit dito. Verse 3, makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbibigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Okay, imagine this. Mga taga Macedonia ay dumadaan sa matinding pagsubok. Dumadaan sa matinding pagsubok, tapos matindi yung kanilang kahirapan. But even though, higit sa kanilang makakaya yung kanilang binibigay. Anong itsura ng taong napakahirap, pero higit sa kanilang kakayanan yung kanilang ibinibigay? So, for example, meron silang, siguro ang kanilang income ay, sabihin na natin, na 1,000 per week. Meron silang pamilya, maraming pangangailangan, maraming bayarin. Pero higit sa kanilang kakayanan yung kanilang ibinibigay. Iba kasi yung hindi dumadaan sa pagsubok na higit yung binibigay, pero sila dumadaan sa matinding pagsubok, no? Pero at ang kanilang financial status ay mababa, but kahit ganun yung kanilang ginagawa, kahit ganun yung kanilang sitwasyon, higit pa sa kanilang makakaya yung binibigay nila. Sabi pa nga dito sa susunod, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa may hirap na mga mananampalataya, no? Sila pa, itong mga tumadaan sa matitinding paghihirap, no, kahirapan, sila pa yung yung nakikiusap na tumulong dun sa mga may hirap na pananampalataya. Kaya naman itong mga taga Macedonia yung ginawang example ni Apostol Pablo para ma-encourage yung mga taga Corinto sa pagbibigay. Unang prinsipyo, no, na makita natin dito sa pagbibigay, no, ay to give spiritually. Sa verse 5, no, sabi dito, at higit pa nga sa aming inaasahan ng kanilang ginagawa, dahil una sa lahat, inalay nila ang kanilang mga sarili para sa Panginoon at sa amin, ayon sa kalooban ng
Diyos. Sabi pa doon, no, higit pa sa inaasahan ni Apostol Pablo. Marahil siguro sinisino ni Apostol Pablo. Ito, may hirap lang siguro to, kaya itong amount lang yung kanilang mabibigay. Pero higit sa kanilang inaasahan. No? Yung natatanggap nila na tulong galing sa mga taga Macedonia. Ito na yung dahilan, sabi doon. Dahil una sa lahat, inalay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. They've already given their lives to God. Naibigay na agad nila yung buhay nila sa Panginoon. At kung naibigay na yung buhay sa Panginoon, na yung lahat ng buhay, yung kanilang sarili sa Panginoon, ano pa yung pwede pa nilang maipagdamot? Ano pa yung pwedeng maipagdamot ng mga taga Macedonia? Kung yung buong buhay nga naibigay na sa Panginoon. Yung iba pa ba maipagdadamot? Kasi minsan when we say giving, pag naisip natin yung pagbibigay ng buhay, hindi natin sinasama yung ibang bagay. Panginoon, buhay ko lang naman po yung naibigay ko sa inyo, pero yung ibang mga bagay sa akin na lang yun. Hindi kasama sa usapan yun. But when we give our whole lives, lahat ng nasa sa atin, kayamanan man yan, mga kagamitan, it may be time, no? Strength, kalakasan, no? Pagod, o iba't ibang mga bagay. Lahat, pag nabigay natin yung buong buhay natin sa Panginoon, no? Ano pa yung pwede pa nating maipagdamot sa Kanya? At kung magdadamot pa tayo sa Panginoon, no? Pakakapal naman ang mukha natin nun. Binigay na nga yung buong buhay, tapos nagdamot pa sa ibang mga bagay. Sila ang naging sikreto ng kanilang pagbibigay, naging binigay na nila, inuna na nila yung nainalay ang kanilang sarili sa Panginoon. So give spiritually, give your life to God. Yun yung unang prinsipyo. Sumunod, give willingly. Sa verse 3, mapapansin natin dito, nabasa natin dito sa chapter 8 verse 3, na willing silang magbigay. No, sabi doon, makakapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Kusang loob na pagbibigay. Give willingly. Sa pagbibigay, dapat willing tayong nagbibigay. At bakit kakaiba itong mga taga Macedonia? Kasi even in times of distress, nakikita yung kanilang willingness sa pagbibigay. Willingness even in times of distress. Tayo kasi, madalas tayo nagiging willing when situations are at favor. Kapag pabor sa iyo yung sitwasyon o kalagayan natin, no, saka lang tayo nakaramdam na, willing ako magbigay. Willing ako na mapagod para sa willing akong mag-spend ng time para sa Panginoon. No? But even though they are in distress, no, willing pa rin sila na magbigay para sa Panginoon. Things are not favorable, hindi pabor sa kanila yung mga kanilang nararanasan, but still, they are willing to give. They are willing to give. So, yun yung pangalawang prinsipyo, give willingly. Maging, maging kusang loob tayo sa pagbibigay. Sumunod, pangatlo, give aboundingly. Sa verse 7 ng chapter 8, sabi dito, babasahin ko siya sa English. Sabi dito, magandang version. Sige, King James Version, medyo malalim po na English. Therefore, as ye abound in everything, in faith and in utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Sinasabi ni Apostol Pablo dito, sige, talagang magaling kayo sa pananampalataya, no, sa tawag dito, no, talagang malakas ang inyong pananampalataya, magaling din kayo magturo, no, marami rin kayong alam, no, masipag kayo sa paglilingkod, no, at talagang malaki yung pag-ibig nyo sa amin. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ganun, na talagang sa ibang mga bagay, no, sa pananampalataya, pagtuturo, paglilingkod, pag-ibig, no, they abound. No, talagang malakas, no, matindi sila. No?
Ano po ulit yung una? Yung una ay give spiritually or give yourself to God. So, okay. Give aboundingly. Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sige, magaling kayo sa pananampalataya, malalim, malakas, no? Talagang magaling magturo, no? Talagang masipag sa paglilingkod. Kasi sinasabi ni Apostol Pablo sa dulo, dito makita natin yung kung bakit ini-encourage niya Apostol Pablo yung mga taga-Korinto. Sabi niya, sa bandang dulo ng verse 7, kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Kung nangunguna kayo sa ibang mga bagay na iyon, gusto rin namin na manguna kayo dun sa pagbibigay. Sabi pa nga sa English, aboundingly, no? If you abound in faith, no, in teaching and love, that you should also abound in giving. Alam niyo po ba yung salitang abound sa original Greek, no, yung ibig sabihin ng salitang abound, actually nga parang binawasan ng onte. Pero yung meaning ng abound sa original Greek ay superabound. Yung abound po kasi, yung salitang abound, ang ibig sabihin po nun ay to exceed in numbers, no? Yung talagang humihigit pa, no? Humihigit sa pananampalataya, or abound in faith, humigit sa pananampalataya, abound in working for God, no? Humigit sa higitan yung paglilingkod sa Panginoon. Pero yung super abound, imagine niyo po yun, yung abound kasi to exceed in numbers or in something. Pero yung super abound is to higitan pa ng sobra, no? Kung yung abound sobra na, no? Yung super abound ay sobrahin mo pa. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, kung kayo, nag-a-abound na kayo, kung sobrang tindi yung sobra nyo ng galing sa ibang mga bagay, dapat sobrang galing nyo din sa pagbibigay. If we give, we must give aboundingly. Yun yung pangatlong prinsipyo. When we give aboundingly. No? Hindi ko naman sinasabi na dapat milyones, may basihan, merong standard, no. Yung standard natin ay dapat kung ano yung makakaya natin, no, higitan natin yung ating pagbibigay. Kung nakakahigit ka sa ibang mga bagay, magaling ka sa ganyan, pero galingan rin natin sa pagbibigay. Hindi lang yung yung iba kasi sabihin na okay naman ako sa paglilingkod ko sa ganyan eh. Kaya siguro pag sa pagbibigay, medyo okay na. But sometimes we neglect giving. Akala kasi natin ang paglilingkod lang sa Panginoon ay yung pagtayo sa likod ng pulpito, pagtugtog, paglinis, pagkanta, pagbabahagi ng salita ng Diyos. But giving is also a way in serving God. Malinaw po ba? So, give aboundingly. Pang-apat, marapit na tayo matapos. Mauubusan na tayo ng oras. Pang-apat, give proportionately. Sa verse 12 ng chapter 8, sabi dito, sapagkat kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makakayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi nyo kaya. Alam ng Panginoon, ito yung maganda sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung ating kakayanan. And if we give, no, according to what we can, tapos na may kusang loob, willingly we give what we have, what we can, no? Tanggap iyon ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon, sige, meron kang mayaman-yaman ka ngayon, no? Yaman-yamanin mo naman yung pagbibigay mo. No? Pag hindi yan malaki, no, hindi ko matatanggap yan, no? Hindi ganoon ang Panginoon. Yun nga yung maganda sa Panginoon. He understands even our difficult situations. Naiintindihan ng Panginoon yung ating mga sitwasyon. And tinatanggap niya yung lahat ng ating maibibigay, no? Kung kusang loob natin itong ibinibigay. No, sabi doon, hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi niyo kaya. Alam naman rin ng Panginoon yung kaya nating ibigay. Kung alam ng Panginoon yung sitwasyon natin, kung anong kakayanan natin, alam din ng Panginoon yung ating kakayaning ibigay. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Sabihan sa Panginoon, Panginoon, ito lang yung kakayanan ko eh.
Siguro pwede bang untian ka na lang muna ng ano. Pero alam ng Panginoon na kaya mong ibigay ng higit pa. God knows our situation, pero alam din ng Panginoon yung ating kakayanan. Hindi natin pwedeng madaya ang Panginoon. Ngayon, hindi natin sinasabi na true Christian giving is not measured by the amount of what we give. Ayun ang true Christian giving ay nanggagaling talaga sa puso. Ayun talaga ang kaya ko, Panginoon. Ito yung aking sitwasyon, but I will willingly give this amount for you. Hindi man natin mabigay yung pinakamalaki, no? Pero kung kusang loob natin ibibigay, no, from our heart, yung ating maibibigay sa Panginoon, tanggap yun ng Diyos. Mapamaliit, mapamalaki, kung ito'y kusang loob, it is accepted. Tanggap yan ng Panginoon. Sumunod, panglima, give liberally. Sa chapter 9 na tayo pupunta. Chapter 9, verse 5 to 6. Sabi dito, give liberally. Kaya nga, naisip kong paunahin ang mga kapatid ko na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napipilitan lamang. Tandaan ninyo, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Sabi dun sa verse 5, sa ganitong paraan, makikita ng tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napipilitan lamang. Give liberally. Dapat kusang loob, katulad na banggit natin kanina. No? Kusang loob yung pagbibigay, hindi napipilitan lamang. Yan, may issue dyan na sa mga churches, marahil yung iba, ay pastor kasi sa church namin meron kaming fundraising, kailangan may ambagan din po kami sa ganitong amount, pastor, hindi namin kaya magbigay ng ganung pero kailangan ng church, paano po ba gagawin namin din? If there's a need, God will provide. Alam ng Panginoon yung puso natin. Alam ng Panginoon, kanina nabanggit natin, na alam ng Panginoon yung ating kakayanan. But God also knows our heart. Kung talagang gusto natin na magbigay sa Panginoon, He will provide sa lahat ng pangangailangan natin. Minsan kasi hindi naman sa pero gusto nating utakan ng Panginoon na may pangangailangan na ganyan. Panginoon, kailangan namin magbayad sa ganito merong ambagan kami sa church na ganyan para makatulong sa gawain. At biglang nagpadala ng blessing ang Panginoon para makapagbigay tayo doon. At minsan, pag dumating na yung blessing, nakakalimutan natin yung specific need na tinugunan talaga ng Panginoon. Na yung nagbigay siya ng blessing for that specific need, pero gagamitin natin sa ibang mga bagay. Sabihin, Panginoon, gamitin ko muna dito, baka, kasi kailangan ko rin dito. Ang Panginoon, nakikita niya ang puso ng lahat ng nagnanais na magbigay. And God can give for that need. Ngayon, marahil ngayon ay wala pa tayo, wala tayong kakayanan magbigay para sa specific need na yon. But God can give you a blessing para mabigay natin dun sa specific need. For the church, para sa pamilya, at iba pang mga At tunay po yan sa buhay ng bawat isa. Marahil yung iba ay naranasan na ang ganon, at yung iba ay gusto pang maranasan ng ganyan. Try it, kapatid. Kung merong kailangan, if there's a need, God will provide. Kung merong kailangan na pagtulong-tulungan na bayaran, kung para sa church, at tayo ay kulang, pray to God. Manalangin tayo sa Panginoon na magkaroon tayo ng pagpapala para mabigay natin doon. Tandaan natin yan, hindi madadaya ang Panginoon. Pag dumating na yung blessing para sa specific na bagay na yun, hindi mo pwedeng gamitin sa ibang mga bagay. Ayan po ba? So, give liberally. Sunod po, number 6. Malapit tayo matapos at time na nga dapat
Give purposely. Sa chapter 9 verse 7, so susunod na verse, sabi dito, give purposely, verse 7, chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi doon, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Give purposely. Alam niyo po ba, makikita natin yung makita rin natin yung glimpse ng puso ng tao sa pamamagitan ng paraan ng kanilang pagbibigay. For example, ikaw ay lingkod ng Diyos, naglilingkod tayo sa Panginoon. Tayo na lang, Kristiyano na lang. In general, Kristiyano. Pero mahilig rin merong isang Kristiyano, no, na sinasabi na may puso sa Panginoon, no, talaga pinagmamalaki niya ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Pero meron siyang isa pang hilig, no? Yung hilig sa sa pagkain. Mahilig siya sa pagkain. At makita natin na sa kanyang buhay, although he or she proclaims na mahal niya ang Panginoon, mas marami pa rin yung gastos niya sa mga pagkain o iba't ibang mga pagkain. Hindi ko sinasabi yung specific needs, okay yan, no? Pero yung kanyang kagustuhan sa iba't ibang mga pagkain, napagtutuunan niya ng pansin, napagagastos niya ng marami. Ngayon, pwede naman siyang kumain sa bahay nila, may pagkain naman, pero dahil gusto niyang kainin yung isang masarap na pagkain na yun, talagang paggagastusan. Pero pagdating sa Panginoon, hindi makagastos. Makita natin yung puso ng tao kung tunay talaga sa Panginoon sa paraan ng kanyang pagbibigay. Sinasabi dito sa Biblia, sa verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Kung talagang ang puso natin ay para sa Panginoon, kung ang puso natin ay talagang ibinibigay natin sa Panginoon, lahat ng anumang bagay sa buhay natin, kaya rin natin ibigay sa Panginoon. At babalik tayo dun sa unang point, no? Kung naibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, ano pa yung pwede nating maipagdama? If you are purposely in love with God, lahat ng bagay sa buhay natin ay maibibigay natin ayon sa ating sariling kapasyahan. Hindi dahil sa napilitan lang, no? Hindi dahil sa nagmamadali, no? Talagang mahal natin ang Panginoon, it will come naturally na magbigay tayo ng buong puso ayon sa ating sariling kapasyahan, no? Nang walang pag-utubili at hindi nagsapilitan, no? Dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. So, give purposely. Sumunod, pinakahuli, give cheerfully. Doon pa rin po sa chapter 9, verse 7, sabi dito, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Mahal ng Diyos yung nagbibigay ng may kagalakan. Ulitin ko, mahal ng Panginoon yung nagbibigay ng may kagalakan. Kaya nga kakaiba yung mga taga Macedonia. Bakit? No? Meron kasing mga tao na nagbibigay, no? Kahit buo sa kanilang puso, no? Talagang galing sa kanilang puso, pero hindi naman nagagalak sa pagbibigay. No? Maluha-luha pa, Panginoon, ito lang sa akin, pero para sa inyo to. But iba yung nagbibigay ng may kagalakan. Katulad ng mga taga Macedonia na marami silang dahilan para lumungkot, but they still give cheerfully. Marami silang dahilan para sumuko, but they still give cheerfully. Buong kagalakan pa rin silang nagbibigay sa Panginoon. At yun yung pag-i-encourage ng Panginoon sa mga taga-Korinto, at yun rin ang ini-encourage ng yun yung encouragement ng Panginoon para sa ating lahat ngayon. Purihin ng Panginoon na pagdating sa pagbibigay, no, dumadaan tayo sa
sa matinding pagsubok. Alalahanin natin yung mga taga-Macedonia. Sila nga sobrang hirap. Siguro mas mahirap pa yung sitwasyon nila sa amin. Kung sila nga nakapagbigay ng matindi, no? How much more ako? So, be encouraged mga kapatid. Alalahanin natin yung mga prinsipyong ito pagdating sa pagbibigay. Hindi pa yan lahat, no? Marami pa yang iba't ibang mga prinsipyo, pero nawa ay mapaalalahanan tayo ng Panginoon sa umagang ito patungkol sa pagbibigay. Sana magkaroon tayo ng ganun, Macedonian spirit. Sa kabila ng matinding pagsubok, they are still willing to give para sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Sama natin yung prayer request dito sa nabanggit sa comment. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Praise you, Jesus. Purihin kayo. Lord, salamat sa inyong mensahe. Kung meron kami naging problema sa pagbibigay itong mga nakaraang panahon, O God, tawarin niyo kami. And give us the grace, Panginoon, na sa susunod na panahon, makapagbigay kami ng malaya, ng buong puso, higit sa kakayanan, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo kami na ma-absorb namin ang mensahe ninyo sa oras na ito, O God, at maipamuhay, maituro, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalamuha, sa lahat ng aming mga kapatid. At sa nawa, Panginoon, na napaalalahanan kami ng mensahe ninyo sa oras na ito. Panginoon, tataas namin sa inyo ang aming kapatid, si Nigel Lanica, na merong ubo at sipon. Hiniling ko po, Panginoon, kagalingan. Ganon din kay Melissa Lanica na may sakit, na masakit ang balikat at balakang. Ganon din kay Christina Lanica na may stroke. In the name of Jesus, Panginoon, niling namin, Panginoon, ang kagalingan na nanggagaling sa inyo. Sa mga kanila, Panginoon, sa mga kapatid na aming nabanggit, Panginoon, right now, ma-receive nila yung kagalingan, O God. Maramdaman nila yung kapangyarihan, Panginoon, na tumadaloy sa kanilang pangangatawan at unti-unti silang pinapagalingan. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. We claim and we believe, Panginoon, na natanggap na nila ang kagalingan sa oras na ito. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Meron pang mga nagbigay ng prayer. Manalangin natin si apo ni Sister Cynthia Ramos, si Ena, no, at ang kanyang asawa, si Brother Toto, no? Patuloy na kagalingan in the name of Jesus, Lord. Kaya rin po patuloy na ranas, Panginoon, ng kagalingan sa kanyang pamilya, kanyang apo, kanyang asawa. Panginoon, hindi man namin alam yung kanilang sitwasyon, anumang sakit iyon, Panginoon. Pero walang sakit, Panginoon, yung hindi nyo kayang pagalingin. Kaya in the name of Jesus, hallelujah, receive healing in the name of Jesus. Ngayon pa lang, Panginoon, makaranas sila ng kalakasan, Panginoon. Maramdaman nila yung kapangyarihan na dumadali sa kanilang buong katawan. At unti-unting makaranas ng kagalingan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo sa oras na ito. At kung sino pa man, Panginoon, na hindi pa namin nababanggit na meron din nararanasan na sakit sa oras na ito, Panginoon. Di man nila mabigay yung pangalan sa comment. Pero ngayon, Panginoon, abutin niyo po sila, O God. Ipuin niyo po kanilang mga pangangatawan, O God, na maranasan din nila, Panginoon, yung kagalingan na nanggagaling sa inyo, O God. Hallelujah. Natas namin, Panginoon, yung sipon at ubo ng asawa ni Brother Edgardo, no? Si Sister Luz at ang kanyang anak na si Caleb. In the name of Jesus, Lord, abutin niyo rin po sila, Panginoon. Paranas yung inyong kapangyarihan sa kanyang asawa at kanyang anak, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Walang imposible. Ito pang simpleng bagay pa lamang ito, Panginoon. Alam namin na if we ask and we believe, Panginoon, we will receive. In the name of Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Receive healing. In the name of Jesus. Kagaangan sa pakiramdam. Hindi dahil sa anumang gamot, hindi dahil sa anumang kaparaanan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat sa kagalingan na bibigay nyo, Panginoon, sa lahat ng aming kapatid, Panginoon.
hindi lang physically, Panginoon. Yung iba sa amin dito, Panginoon, nakakaranas ng sakit, Panginoon, emotionally, Panginoon, mga nasaktan, nakaramdam, Panginoon, ng kabigatan sa damdamin. Hinihiling ko po, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, ang lumukob sa kanila. Lord, comfort them, O God. Lumaya sila sa mga nararamdaman nila, Panginoon, bumibigat sa kanilang damdamin. Kung meron man nakasakit sa kanila, tulungan niyo silang makalaya at magpatawad, Panginoon. Hallelujah. Makaramdam sila, Panginoon, ng kagalakan na nanggagaling sa inyo at maramdaman nila yung init ng inyong pag-ibig sa kanila. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Tataasunin namin pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Lord, na sila ay may puso sa pagbibigay, Panginoon. Kaya tulungan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, Panginoon, makapagbigay sila ng higit sa kanilang pangangailangan. Hallelujah. Give them the heart that gives in times, even though in times of distress. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Ang lahat ng aming nilapit sa inyo, Panginoon, we believe, nananampalataya kami na tinugunan nyo na po ito. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa oras na ito, sa inyong mensahe, sa inyong pagsama sa amin, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Tunay nga nakahanga-hanga ang Diyos. Receive the healing, the blessing, at ang tugon ng Panginoon sa lahat ng ating pangailangan. God bless po sa bawat isa. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa ibang panig ng mundo, internationally at locally dito sa Pilipinas. Pagpapala ng Panginoon ang sumabawat isa, at sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless po muli sa bawat isa.